So, yung IB ay equal sa negative IC. Or, this is equal to A squared minus A times IA1. Ngayon, pag sinolve natin yung IA1, ano ba yung IA1? So, susolve muna natin yung IA1. Yung IA1, ito yung fault current sa positive sequence. Sa positive sequence kasi 1 yan. So, ang formula natin is EA over Z1 plus Z2 plus ZF. So, yung EA natin ay given sa problem na 1.05 angle 0 degrees. Ito ay given. Kapag hindi given, yan ay 1. Ang Z1 by na-solve natin before na yun yung CTH1. Ayan. Itong CTH1, CTH2, 1389 at saka 1456. So, ito ay 1389 plus 0.1456. Yung ZF ay walang binigay kaya ito ay 0. So, isusolve nyo lang ito. Ano yung value natin ng IA1? Okay, compute nga din, i-chat dito sa ating chat box. Okay, may chat dito, ating chat box. Ano ang sagot natin doon? Check dito ha. Kaya sa kakamagsakot pag may sakot na. 3.69 angle negative 90. 3.69 angle negative 90 degrees. Ito ay per unit. So, dito lalagay natin yan dun sa equation ng fault current. So, this is A squared minus A times IA1. A squared is 1 angle 240 minus 1 angle 120 times yung IA1 ay 3.69 angle negative 90 degrees. So, ano ngayon ang ating fault current? Ano yung sa tatlong POS? Office at Ano yan? Bakit may question mark? Negative 6.391. Sige, tingnan natin. Bakit may question mark? Negative 6.391. Negative 6.391. Ano rin? Angle negative 90? Anong angle na rin? Siguro yung ano. Okay. Ito ay negative 6.391. So, ibig sabihin, yan ay positive 6.391. Ang angle niyan ay 180. Ano? So, ang angle niyan ay 180 degrees per unit. Kasi ay, ang negative niyan, nandito, negative. So,
ang angle niya ay 180 degrees. Tama lang. So, yung lumabas sa calculator ay negative 6.391. Kaya siya ay 6.391 angle 180 degrees per unit. Ayan. So, yun yung ibig sabihin nun. So, naging negative. Pwede yung negative 6.391. Tapos, pwede rin na 6.391 angle 180 degrees per unit. Tapos, ilagay lang natin yung kanyang actual. So, this is per unit times I base. So, this is 6.391 angle 180 degrees. Ang kanyang I base, so kung ano yung ginamit natin sa 3-phase, yun din yung I base. Kasi dun, pare-pareho naman sila ng location ng fault. Ayan. So, ito yung I base na gagamitin natin. Pare-pareho sila. 4183.698. 4183.698 amperes. So, ano ngayon ang ating actual value ng fault? Kasali pala tayo dyan. Ay, bakit kumihan? Ay, bakit pa yung mga Ako nandun sa dulong Gawa ko kayo sa workshop. Bakit? Sa buong day. Pero parang buong ibig na ganun. Ano nga attendant ko doon? Uy, ano pala tayo? Ano honorary? 6 hours. Ano pala doon? Hindi naman talaga siya conference. Yun ay madami magtotok pag ay Ang mga rin pagbansa. ang padami lang tayo. Dahil meet lang ako dyan. Ano nga rin? Teka lang ha. 26.74. 26.74. So, ito ay 26.74 angle 180 degrees kilo amperes. So, ang ating actual na fault current ng line-to-line fault ay 26.74 kilo amperes. Pagka halimbawa, ang gusto mong kuhain is yung mga
line, di ka ang line to line fault ay ano, di ka ganyan. Tapos nag-line to line fault dito. Ang IA, alam natin na yun ay zero dahil line to line fault lang ang meron. Ang fault current lang ay yung IB tsaka IC. So yung IB, edi ito yung IB. Yan, yung 26.74 angle 180 degrees kiloamperes. Tapos yung IC ay dapat sila ay negative yung isa. So kung ito ay 180 degrees, dapat 0 degree yung isa. Para sila ay same magnitude, opposite in direction. Kasi ang IB ay negative ng IC or vice versa. So pagka halimbawa ang tinatanong ay fault current ng kada linya, ay di ito yung isasagot mo. Pero pag ang tinanong lang ay fault current, edi yung magnitude ng fault current na 26.74 kiloamperes. Ano ga ako? Wala ko rin nakamute eh. May tanong ka doon sa ating example na rin. Tanong, paki-thumbs up na kung walang tanong. Yan, thank you. And then, anong sunod? Double line to ground fault. So yung last natin ay double line to ground fault. So itong double line to ground fault ay ang formula natin. So ito na derive natin last time yung formula natin for double line to ground fault. Kapag nagkaroon ng double line to ground fault, ang fault current natin ay i-add lang natin yung IB at saka IC. Dahil nga naman, ito, yan. Nagkaroon ng fault dito, double line, tapos connected sa ground. So, ito talaga yung fault current dyan. So, yung IB papunta dito, yung IC papunta dyan. So, mag-a-add sila. Then, yung fault current ay yung addition nilang dalawang yan. IB plus IC. Ngayon, isosolve muna natin yung kukopyahin lang natin yung formula natin para ma-solve yung IB tsaka IC. So, base dun sa ating equation, ito yung ating ko lang. Ito yung ating formula na na-derive. Alam, hindi naman. Ito yung ating formula para doon sa para makuha natin yung mga current sa bawat sequences sa sequence networks. So, kailangan makuha natin yung kanyang mga So, isosolve nyo muna yan kasi gagamitin naman natin yan. Pag nakuha natin yan, gagamitin naman natin yan para ma-solve yung IB tsaka IC, which is, eto naman yan. Itong formula na ito, biyahin lang natin para ito na yung sa double line to ground. So, ito yung paglalagyan natin ng yan. Kasi ang fault current talaga ay itong IB plus IC. So, bago mo ma-solve yan, kailangan kunin mo muna yung mga current ng tatlong sequence networks. So, yung sa zero sequence, negative sequence, at saka sa positive sequence. Tapos, pag nakuha mo na yan, substitute mo ngayon dito sa equation na to. Dito sa matrix na to. Substitute mo dito yung IA0, substitute mo dito yung IA1, tapos IA2. Tapos, isa-substitute mo yan dyan para makuha mo yung IA, IB, and IC. Marunong naman kayo mag-matrix multiplication. Diba? So, yung IA ay equal sa IA0 plus IA1 plus IA2. Yung IB is IA0 plus A squared IA1 plus A IA2. Yung IC ay IA0 plus A IA1 plus A squared IA2. So, substitute mo lang dyan yung mga na-solve mo dito sa equation na to, then substitute mo dito sa equation sa baba. Yung mga ZO, Z1, Z2, yun yung mga na-solve natin na CTH ng bawat sequence networks. Then yung ZF ay 0 dahil wala naman silang given na ZF. So, 0 lang natin itong mga ito. Okay? So, sige. I-solve nyo muna itong IA0, IA2, and IA1.
And then, substitute dito sa equation na ito. And then, para ma-solve mo yung IB and IC. IA, IB, and IC. Okay? So, ito munang isa. Ito munang equation na ito. Yan. Ito muna equation. Then, i-chat dito sa ating chat box. Chat dito sa chat box sa yung IA0, IA2, and IA1. Okay? Sige.
So, ingat tayo dito sa ano ha, sa negative sign din eh. Yan, negative na yan. Sa kasi nagkakamali yan sa pagbabracket eh. Pagbabracket sa calculator. Ingat dito sa negative sign na yan.
Ayun. And then, pag na-solve mo na ito, ilalagay mo na yan dyan, ito sa sa formula na ito, then masosolve mo na yung IA, IB, and IC. So ito lang muna ang isosolve nyo, yung IA, IB, tsaka IC. Ito yung i-chat nyo dito yung IA, IB, and IC. Okay? Thank you kay Julie.
Yes, hello. While back to regular programming. Nasa na kaya yung chinat din eh. Nawala na. Sige, chat nga ulit ng parang may mali kanina. Sige, paki-chat nga ulit ng, kung sino man yung may sagot, paki-chat dito. Ang inyong sagot doon dito sa IAIB and IC. Din nila ang bili, ganun din. Then, paki-chat ulit. Wala ang connection eh. Parang may mali yata dito. Kasi ito, supposedly dapat ito ay yung IA dapat ay 0. Kasi di kapag double line to ground fault, meron ka dito double line to ground fault. So ang pang-check natin, dapat yung IA mo dito ay 0. 0 dapat yun. Medyo malaki itong 1.294 na dito. Naka-check nga ulit kung anong nangyari. Or siguro ay mali itong IAO na to. Siguro. Meron bang ibang nagsagot? Naka-check nga. Kasi baka mali aring wala kasi akong sagot dito. Final answer lang. So yung EA na gagamitin dito yung 1.05 hanggang 0 dito. Baka lang doon nagkaroon ng mali. Kasi supposedly dapat 0 ang sagot. Sige, anyway, nyo ha. Okay, check nyo na lang ha. Kasi magtatagal tayo masyado. So, please check na lang kung tama yung IA natin ay 0. Kasi supposedly, so yun yung pang-check nyo kung tama ba yung inyong sagot. Kasi malamang na nagkamali ito kasi ay dapat 0 yan. So, ang IB natin ay 28.86 angle. So, ito dapat yung ating magiging sagot. Screenshot nga. Tapos i-recheck nyo ha, kasi lang naman yan. Formula lang. And then, yung ating fault current ay i-add mo ngayon. Fault current natin ay IB plus IC. So, meron ka dyan yung gigil sagot. So, anyway, screenshot na lang itong ating i-try nyo ha kasi kailangan na mamaya may defense na naman tapos mamaya mawala na naman ng internet, so check nyo lang ha.
screenshot nyo na ha. Screenshot nyo muna. So itong ating isang example 6 na ito yung ginamit natin na example ng kinuha natin yung ZBus. So ito ay the same din, pinapakuha yung 3-phase fault. So ikukopyahin lang natin yung mga nasolve natin na value ng ZBus. So yung example, yung last example na yon, ito din yung example natin na to. Yung sa pinuha natin yung ZBus. Ito yung ating ZBus 1. Yung positive at saka negative sequence ay parehas lang sila. So, kopyahin lang natin ito. So, kopyahin lang natin yung na-solve natin last time na mga CBus. Tapos i-apply natin yan formula ng fault analysis. Kasi kaya kailangan natin kopyahin. So, ito yung ating ZBus 1 tsaka ZBus 2. Then, kukopyahin natin yung ZBus 0. Yung ZBus 0. Where are you? Sabihin may magsimula na daw, na-relay tatapusin ko. So, itong example number 6 kasi, ito din yung sinolve natin yung ZBus. So, dito ay meron tayong given na diagram, tapos pinapahanap yung fault current, na ang fault ay nangyari sa bus 3. So, yung una ay balance 3-phase fault, single line to ground fault. So, para-para silang bus 3 nagkaroon ng fault. So, dito, ito yung nasolve natin na ZBus 1 at ZBus 2. Yan, nasolve natin yan before, yung ZBus 1 at ZBus 2. So, i-apply na lang natin yung formula natin, ang formula ng fault. So, yung una ay 3-phase fault or balance fault. So, yung 3-phase fault, so sa bus 3 nangyari yung fault kaya I3, pero pwede naman yan pwede namang IF lang yan. Anong formula natin for fault current? So, EA over ZTH plus ZF. Ang EA natin dito, since hindi given, ay 1 angle 0. Ang ZTH, since ito ay fault sa bus 3, ang gagamitin natin na ZTH ay itong Z33. Yung Z33 na ito. So, since ang fault ay nangyari sa bus 3, yung Z33 ang ating gagamitin. So, ang ZTH natin ay, ano ba yung ZTH na to? Kapag 3-phase fault, ito ay yung ZTH1. Hindi ka ZTH1 yan kapag 3-phase fault. So, asan yung ZTH1? Ito, yung
Z plus 1 na J0.22. So J0.22 plus, ano yung ZF? Ang ZF ay given dito sa problem na yun, J0.1. Ilalagay lang natin yan dito. Since wala yung mga actual values, eh di ang ating magiging sagot dito ay yung ang dito. Magiging sagot natin dyan ay yung per unit. Sige. May sagot na rin ano. Na rin saan na yun? So ano ang ating fault current doon? Pag-chat nga dito. No, sagot natin dito. Chat dito, nasa negative J 3.12. Negative J 3.12. Ayan. Ngayon, pwede natin pakain yung actual. So, ang actual ay IFPU times I base. So, ano yung I base natin dyan? Ay, ako naman. Ano ba nangyari? So, itong ano yung I-base natin dyan? Ano ang I-base? Ano ang I-base? Ang I-base ay equal sa S-base over square root of 3 V-base. Ano ang S-base yan? Base dito sa problem, ang S-base ay 100 MVA. 100 MVA ang ating S-base. Ngayon, ano ang kanyang V-base? So, since ito'y dalawa lang naman yung ang transformer natin ay ito, rest naman sila ng rating. So, ito ay ang V-base 1 ay nasa taas 20 kV. Tapos ang V-base para balik. Ang V-base 1 ay itong 220 kV. 220 kV. Ang V-base 2 ay yung nasa baba, ito yun ay 20 kV. So, ito yung ating V-base 1, 220 kV. Ang V-base 2 ay 20 kV. Kasi yun yung ratio ng transformer. So, ito, ang nakalagay dyan is 20 to 20 kV. Kaya lang dito, wala naman nag-i-step up na papunta sa load. Palaging step down yan pag papunta sa load. Kaya, kahit ganito yung rating niya, ibig sabihin niya, ang 220 yung nasa taas, tapos 20 yung nasa baba. Okay? Kasi wala namang nag-i-step up para papunta sa load. Palaging step down yan. So, itong S-base ay 100 MVA. Ang ating V-base, ang fault ay nangyari dito sa bus 3. Ang bus 3 ay nasa dito sa region 2, kaya 20 kV ang gagamitin natin. That is 20 kV ang V-base na gagamitin natin. 20 kV. So, ano man ang ating I-base? Chat nga dito ng ating I-base. Kasi yung panel daan.
Ano pala yung nahirap ko? Nahirap ko. Ito nga. Ano yung ating ano? Bilis at ako may defense pa. 2886.75. 2886.75 amperes. Tapos, parang laki. Teka, parang may meeting pa naman tayo. Ano? Meeting pa naman tayo sa protocol pala. Sige. Wala kayo may defense ha. Sige. Wala, nangyari. Bakit taray 2.88? Nangyari. Nangyari. Tuloy natin to bukas ha. Walang ay tinatawag na kanina sa defense ha. Bukas natin ito itutuloy. Sige, bukas ay 2 to 4 tayo bukas. Okay? So, ayun lang muna for today. See you tomorrow. Bye-bye. Tuloy natin bukas.